I-share ko lang na kasi last Tuesday po, sabi ko gusto ko na magsalita. Ayun, tapos every night sinasabi ko, bakit di ako tumayo pa? Sabi ko, wala na akong time kasi dapat kasi Tuesday luluwas na. Pero ginawa siguro ni Lord na mag-testimony pa ako sa Tuesday, bukas pa kami luluwas. Sinabi ko kanina sa sarili ko, now or never. Talagang naiiyak ako pag ako sa microphone. Kaya sinabi ko sa sarili ko, pag may pagkakataon mamaya, talagang tatayo na ako. Yung ipagpapasalamat ko kay Lord, yung this time, alam ko na yung purpose ko. Kasi, only child ko ako. Nung naisip ko ba yung sinabi ni Pastor nung nakaraan na lahat tayo nakaka-experience ng kaginhawaan. Ako po ay isang only child, tapos since bata hindi ko naranasan maghirap. Naibigay ng magulang ko yung mga pangangailangan ko. High school, di ko na-appreciate yung effort ng parents ko. Kahit hindi ko alam na nahihirapan na sila, pero tapos suwail ako na anak. Lahat ginagawa ko. This ko doon, this ko dito, nandun ako, present ako. Hindi ko nga, pero pumupunta ako ng simbahan ko. Pero yung mga paghihirap ba na hindi ko alam na hirap na pala sila. Gusto ko lang maibigay nila yung kailangan ko. Gusto ko lang nandyan sila palagi. Hanggang nag-asawa ako, nagkaanak ng isa. Hindi ko pa rin alam hindi ko pa rin na-appreciate lahat. Although, sinasabi ko na ina ako, naibigay ko lahat ng pagmamahal at pag-aaral ako sa anak ko. Pero wala pa rin ako dun sa punto ba na kailangan pala rin ako ng mga magulang ko. Tapos dumating yung time na hindi ko pa rin talaga alam kung ano ang purpose ko ba. Dumating yung panahon na kahit may asawa na ako, sila pa rin nagpo-provide sa anak ko. Sila nagpo-provide ng allowance namin. May trabaho yung asawa ko, pero kailangan ko talaga yung ayaw ko mauubusan pa. Nandyan sila palagi kasi. Hanggang dumating yung time na yung mama ko nagkasakit na. Doon ko na saan kaya ako pupunta? Sino kaya yung mapupuntahan ko? Wala akong mga kapatid. Meron man din ako mga pinsan pero hindi ako po sa kanila eh. Doon hindi ko rin kasi sila na-appreciate kasi marami akong friends na iba, hindi ko kapamilya. Tapos doon nalaman ko na walang-wala na pala kami. Naibenta na yung ibang lupain ng mama ko, lupain ng papa ko kasi may nagka-complicated si mama nung may gallstone. Tapos namaga yung abdo, may atay pa. So, ganun lahat na hindi ko na rin alam kung saan kukunin pa. Kaya sinabi ko, may nagsabi sa akin, pastor siya. Sinabi niya, Jo, huwag kang mag-alala. Hindi lahat ng problema negative yan. May mga problema na blessing, sabi niya. Kasi nakapag-apply na ako. Sabi ko nga, bakit mo masasabi, pastor, na blessing? Hindi ko na nga alam saan ko kukunin. Kahit yung mga pangailangan ng mama ko, kahit gatas kaya hindi ko na alam saan kukunin. Kasi especially yung gatas si mama ko, mahal. Sabi ng pastor, alam mo ba, ano kaya yung nangyayari sa'yo kung nakapag-abroad ka na, nakaalis ka na, tapos yan ang nangyari sa mama mo. Mas lalo kang mabalik doon. Kaya sinasabi ko sa'yo na hindi lahat ng problema ay may negatibo. Blessing yan kasi andito ka pa, maaalagaan mo pa, andyan ka pa, wala silang mahihingan ng tulong kundi ikaw lang din. Sabi ko nga, oo nga, doon ko napagtanto ba na blessing pala talaga yung ibang problema, hindi lang natin ba ng depression agad. Idudulog natin kasi may anxiety ako, umiiyak lang ako. Sabi ng asawa ko, diyan ba sa pag-iyak mo may nakukuha ka? Sabi ko, kailangan ko nga maging malakas. Sabi ko kay Lord, thank you. Pinatatag mo ako. Kasi ilang ulit na akong nag-apply abroad. Sinasabi ko sa mama, kailangan ko ng ganito, kailangan kahit free naman lahat. Binibigayan nila. Pero dumating sa punto na ngayon,
naipupush ko talaga na mag-abroad ako kasi alam ko na kailangan nila ako. Marami pang ipoprovide ko sa kanila. Kaya sinabi ko kay Lord na, Lord, bigyan mo pa ng mahabang buhay yung mama ko because it's time for me na to give back. Hindi ko man maibigay lahat ng yung mga naibigay nila. Pero at least man din, Lord, hindi ko pagsisihan ka na naging anak nila ako. This point, alam ko na nandyan si Lord. Gagabay niya ako kasi alam niya yung purpose ko. Thank you, Lord. Thank you, Pastor. Amen.